Nanindigan naman po ang palasyo na issue po ng national security ang di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi po ito simpleng grave threat dahil mismong ang head of the state ang pinagbabamtaan ng pangalawang Pangulo. Matatandaan na mainit pong naging debate sa impeachment trial kaugnay po sa video ng live stream ng sinasabing pagbabanta ng bise sa Pangulo. It was the Vice President who admitted in this video. Mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita. Unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react. Ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Martes, mga kapatid, iginit po ni Vice President Duterte na wala naman pong ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Paulit-ulit lang daw po niya ang sinasabi tungkol po sa umano'y banta niya. Imbento rin din po ang naratibo tungkol sa umano'y pagkuha niya ng assassin. Pero tanong po ni Yusek Castro sa bise, naniniwala raw ba si Vice President Duterte na wala siyang ginawang pagbabanta kahit pa narinig ng lahat ang mga sinabi niya sa live stream? Katawa-tawa rin daw po ang argumento ng kanyang mga abogado na hindi sina PBBM ang pinupuntirya ng mga pahayag ng pangalawang Pangulo. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A. Number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!